Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kagayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig ni Kristo nga mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha kalibo ka tuig ni Kristo, kay kiniman ang ika-6 kalibo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ika-6 kalibo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat. Sa ika-7 kalibo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab natapos na ang ika-6 kalibo ka tuig ug ania nakita karon sa ika-7 kalibo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod nini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbago sa iyang kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. So mga igsoon, may gabi kanatong tanan. Ilabi na gayod sa ato ang mahal na Haring Pilimon Riam Bonanza nga mao ang Supreme Founder ng Kingdom of God. Ang siyang pamilya diha sa Royal Family, no, sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City. O sa tanan ng mga kaubanan sa Kingdom of God, may gabi kanatong tanan. O sa akong mga kaubanan, gikan sa Region 1 hangtod sa Region 13, Insia Region, Caraga Region, mga kasauban nato sa Toll Gates, sa atong mga kaigsunan, sa mga provincial leader, atong kauban ng mga municipal leaders, o sa atong mga kaubanan sa barangay leaders, sa tanan ng mga leaders sa Kingdom of God. Good evening sa tanan. Og tod ang atong mga coordinators uban naminaw ni atong programa, nagsubaybay sila. So may gabi usab kaninyong tanan. Diri atong i-greet si Nick Piñafil, no? Nick Piñafil. God bless all of you. So good evening sa inyo diha, Nick Piñafil, ba sa iyong pamilya, sa tibok ng pamilya nga subaybay na itong programa, no? O kay Virgilio April Ramadasata, andang gabi sa lahat watching from Barangay sa Bato, Santa Cruz, Davao del Sur, no? O diha sa itong mga kaiksunan sa Davao del Sur, sa Santa Cruz, mga kaiksunan nato diha, sila si Rina Heralda Plasos, sila Rina Mila Saligumba, no? Sa iyang pamilya. Good evening sa inyo lahat tanan diha. Nila ni Jacinta Molina o ni Hari Policarpo Molina sa tibok ng pamilya. Good evening sa inyo tanan diha. O sa tanan nga taga Tuba, no? Bato, Santa Cruz, sila si Nining Bibas, Juanita Bibas, no? Sila si Alicia Bahaw, sila si Guillermo sila si Guillermo, no? Inday Ubyal, no? Masong, no? O sila si Rina Mercedita Pilaryon o ni Hari Uding Pilaryon, no? Sa tanan kinitibuk ang pamilya ninyo. Good evening sa tanan mga Aventurero family. Sino pa dyan sa mga kaigsunan, may gabi kaninyong tanan. O di ay sa itong igsoon diha sa Tagum City, no? Si Narj Mendoza, Hari, may gabi. O sa tanan nagtanaw karon bahin sa gingharian sa Dios. Good evening usab sa imo diha, Bishop Narj Patron, no? Sa uban sa imong pamilya kinatibukan, may gabi. Sa atong igsoon na si Bishop Engineer Alfredo Idusma, o Nini Idusma, tibok ang pamilya. Good evening sa inyong tanan diha. Sa kaubanan na to diha pod sa Lasang, si Haring Chupilo Kayuna, Bishop
Teofilo kayo na, good evening sa inyo diha. Sa imong pamilya, good evening usab. Tanan na itong mga kigsunan sa Paradise Paghiusa diha sa Esperanza para purok sa barangay Barangay Esperanza. Esperanza. Oh, Paradise Esperanza. No, Davao del Norte. So good evening po sa inyong tanan diha. So sa atong mga taga-subaybay sa kalain-laing lugar, no, sa gawas sa atong nasod, daghan pong nagatanaw ni taga-subaybay diha, labi na jud diha sa Malaysia, no. Ari na Ribig Ludo Portil. Oh, good evening sa inyong tanan diha. So karon atong mga topic may tungod gihapon sa bahin sa gingharian sa Dios. Usa sa pagpalig-on may tungod niining gingharian sa Dios. Kay noman kini ang pinaka main topic nato kaning Kingdom of God. Mo man gani nga atong ibalik-balik kaning Kingdom of God aron masayod ang kadaghanan bahin Diyos, no? Kang tinago sa Diyos God kinahanglan sa hinay-hinay mahibaluan, no, malantad na sa katawhan, no, malantad na siya sa hinay-hinay kay mo nang magkini ang tamang panahon nga ang mga tinago sa Dios hinay-hinay na og padayag, no, ngadto sa mga katawhan. Kay nahimo manggunan tinago sa dugayng panahon, tinago ka na. Tungod kay nagpaabot sa tamang panahon. Munang nahulog sa tinago, apan sa hinihinay og butyag, no? Hinihinay og butyag sa atong mahal na magtutudlo, mahal na Haring Pilimon Remembranza, ang mga tinaguan base sa mga sambingay diha sa balaang kasulatan. Aron ang tanan masayod kung unsa day ang pinaka tinago sa Dios, no? Tinago sa Dios na para nining kalibutan na, particular na jud dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Mao nga ato dinhi siyang ibalik-balik aron ang tanan masayod, no? Aron masayod sa tanan nga mga sambingay, sa tanan mga prophecy, no? Sa gikiingon ko na sa unahan sa mayagi mga adlaw kay kini ika 23 naman kini ka live na to. So atong ibalik-balik aron kita masayod bahin sa mga sambingay sa balaang kasulatan kung diin siya mahitabo, kung asa siya matuman, no? Kay na magunay katumanan. Mo nga ato dayong itandi sa mga lihok sa lain-lain nga mga nasod, kung hain nasod nga makaigo, no? Base sa sambingay sa balaang kasulatan o sa mga referensya. Mo kana mga igsuon atong taga-subaybay ato yung ipahaom sa mga lihok sa kalibutan, labi na gyud sa nasod nga maoy pagabutangan sa gingharian kung tukma ba ang mga nakasulat sa balaang kasulatan base sa history sa maong nasod. Mao nga ato yung subaybayan pag-ayo aron kita masayod sa mga umaabot nga mga panahon, kay duol naman jud kay ning panahon. Hindi kaparehas sa panahon dito sa gipamulong pa ni Panginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an nga haduol lang panahon, pero nag-isip pa sila og 2,000 ka tuig usa pa moabot ang giingon nga bag-ong o kanang duol lang nga panahon. 2,000 years ang gipaabot nila. So kita nakalabang na kita sa 2,000 years of Christ. Mao nga kita karon nakasulod na kita sa laing milenyo, sa laing 1,000 ka tuig gikan sa pagkatao ni Jesucristo hangtod sa year 2,000 years from birth of Christ. So 1996 dito na human ang ika 2,000 years of Christ. Mao nga
nagasugod na pud pag-isip ang laing usa ka libo sa 1997. Mao kana ang sinugdanan sa laing usa ka libo ka tuig ug kita nakasulod na karon kung masayop mga 23 na katuig karon. 7, so 23 na katuig ang nasulod nato sa 1,000 years, no? Lain na nampoy laing 1,000 years mo man ni siya. So muna ang bilang nato 2020, no? So 20 years ang lagpas diha sa year 2000. Pero sa ating competition sa gihatag ni Malhari, diha magasukat kita sa 1997 kay mo may ikat 2,000 anyos, ikat 2,000 years of Christ niadtong 1996. Mo nga dili kita matingala tungod kay competition kana. Competition nga insakto ang katumanan sa 2,000 years of Christ in 1996 kay dito man ta mag-isip og bilang sa negatibo 4. Diin dito gipanganak si Panginoong Hesukristo. Mao nga insakto 1996 mo kanay ika 2,000 years of Christ. Mo na 1997 dito na punta nagasugod og ihap hangtod karong mga adlaw ika 23 na katuig, no? 2020 23 na katuig. Mo kana mga igsoon natong taga subaybay kay bago matapos ang 3,000 katuig sa ato pa 2,996 mo kanay ika 3,000 years og didto pod ang Armageddon, no? Diha sa 2,996 mo kanay ika 3,000 years kay bago matapos ang 3,000 years dunay ginatawag og Armageddon, no? Armageddon. Unsa may ibot pasabot ang Armageddon? Mo kanay gubat sa mga kaliwatan man ang gubata nga magsuon ba mo ng Armageddon. Anong magsuon man? Tungod kay ang pananglitan ang Germany nakapag asawa o nakapamana o mga Amerikana. So ang kaliwatan na to nag-cycle ng kaliwatan sa ato pa may mga magsuon na Amerikano, Germany magsuon. Unya ang Germany, ang German, ang Aliman nakapag-asawa og Russian nga babae o ang Russian nga lalaki nakapag-asawa og Aliman. Unya ang Russian nakasawa og American, ang American nakapagmana og Russian. Ang og American, German, Russian. Nagkanatanan lahat sila, nagkaikot-ikot lang ang mga lahi kaliwatan. So yun ang may gubat na kapatid sa kapatid. Yun ang ibig sabihin, magkakapatid. Dahil mga kaliwat din sila, mga kadugo, no? Iba-iba lang bansa. Pero yung mga tao doon, may lahi sila na iba-ibang bansa, no? So doon sila magkakapatid yun. Kasi yung gubat ng Armageddon, yun ang pagpapas ng kasalanan. Saan yun kasalanan yun? Para maalis yung kasalanan. Doon yun sa kasalanan, umpisa pa daw nila ni Adan, ni Cain o ni Abil. Doon ang kasalanan. Alisin ng Panginoon yun. Dahil sa gubat, no? Idadaan sa gubat. Yung digmaan. Pag may digmaan, yun ang Armageddon sa 2,996. Doon mag-umpisa. 4 na taon bago matapos ang 3,000 years. Para pagpasok sa ibang milenyo, ibang 1,000 years, wala nang digmaan doon. Wala na. Kasi wala namang kasalanan ng mga tao dahil naubos na doon sa digmaan. Ubos na yung mga doon, mga makasalanan doon sa digmaan ng Armageddon.
So matira na doon, hindi na marunong makapagdigma, no? Hindi na marunong makapagdigma. Doon mag-umpisa ang mga lahi ng tao sa pagpasok sa another 1,000 years na wakibali ika 4,000 years from birth of Christ. So doon na nawala ng digmaan, no? Wala nang digmaan doon. Wala nang digmaan. Kaya nga ang mangyayari, ang mga tao nandyan na sa Panginoon, no? Nandyan na lahat sa Panginoon. Wala nang digmaan 'yun. Kasi tinapos na ng Armageddon sa 2,996 bago matapos ang 3,000 years. Yun ang may 4 years na Armageddon para maalis yung lahat ng kasalanan sa daigdig. Wala na ba? Wala ng kasalanan yung mga tao. No? Yung mga lahi, wala ng kasalanan. Kaya papasok na kagad yung walang makasalanan na tao sa panahon na yan, sa 2,996. 4 years after, wala ng kasalanan mga tao dahil naubos na doon sa digmaan. No? Ganon yun ang Armageddon. Hindi yung 1991, hindi yun Armageddon. Yun ang Armageddon, yun ang sukat sa kapatid. Laban kapatid yan. Laban. Kasi mag-intermarriage sa sinabi ko sa unahan, nag-intermarriage ang bawat bansa. Kasi ang umpisa ng Armageddon, Germany, Russia, Pransya, Inglaterra o Amerika. Yun ang umpisa diyan sa Armageddon. Darating yan, panahon na yan. Darating yan, yan ang prophecy, no? Malayo yung prophecy na yan. Biro mo, 23 years lang ang nabawas sa 3,000. No? Ibig sabihin, mahaba-haba pang bilangin mga taon. 900 years pa. No? 900 years pa mahigit. Yun ang mga bilang sa mga taon bago mangyari ang Armageddon sa daigdig, no? Sa daigdig yan. Buong daigdig yan, digmaan. Yun ang katapusang digmaan sa daigdig, yung Armageddon, para alisin yung lahat ng kasalanan sa daigdig. Wala nang kasalanan ang mga tao pagdating niyang mga araw na yan. Ganun mga taga-subaybay natin na mga kaibigan natin dyan, mga kasamahan natin sa Kingdom of God, lahat ng nagsubaybay, yun ang sikreto na prophecy, no? Prophecy yan. Kaya darating yan panahon yan, pero matagal nga panahon. So, babanggitin ko rin muna yung topic dito sa libro nga sinulat ni Malnahari sa Nong Mitanghiri, no? Nong Mitanghiri. Na babanggitin natin dito yung sinulat niya bago nangyari ito nung kudita, no? Hinungdan sa kudita ni Gringo Hunasan. Babanggitin din natin ito dahil sinulat ito ni Malnahari. Sinulat niya ito nung bago matapos sa 1975. Sinulat din ito. Ang dakong panghitabo sa Pilipinas gimbutan gayod sa plano sa Dios tungod kay plano man kini adunay mga sukod nga tukuron ang tinuod nga tuyo nini busa bisan paggikan ni Lapu-Lapu hangtod sa kang Colonel Hunasan, Gringo Hunasan, may sukod. Kay pagbuot man sa Dios ang tanan, mangutana kita unsa may tuyo sa sukod sa Dios nga si Fernando Magellan o Magallanes gipatay man ni Lapu-Lapu. Unsa may tuyo sa Ginoo nga si Dr. Jose Rizal gipatay man sa mga Kastila. Unsa may tuyo ug sukod sa Dios nga si Magsaysay gihulog man aron mamatay. Ngano man si Cardinal Sin misaka man sa trono ni Marcos aron papahawaon ang naulahi. Ngano man nga daghang mga pare nga tua sa bukid. Unsa may sukod ug tuyo sa Ginoo nga si Colonel Gringo Hunasan misukol man sa pamunuan ni Corazon Aquino.
Karon kung tinagsaon nato kini sa pagtubag, gipatay sa Pilipinas si Fernando Magallanes aron ang gagmay nasod o gamay nasod maila sa kasaysayan ug ang sukod mao ang 2,520 years gikan sa tuig 997 BC. Sa paghari nila ni Roboam, no? Sa paghari nila ni Roboam o Jeroboam, warang 997 BC. Si Dr. Jose Rizal gipatay sa mga Kastila kay nahiusa man o nahisulat man sa plano nga ang bata nga ianak sa babae nga nagasapot sa adlaw o nasod nga nagabandila sa adlaw sakgawon sa Diyos, no? Sakgawon sa Diyos. Gihulog si Magsaysay kay kung napili pa siya pag-usab masayop man unya ang kasulatan nga kay siya dili man ang kahulugan sa nahisulat nga ikawalo apan ila siya sa 7. No. Sa laktod nga pagkasulti, si Magsaysay ikaupat pa o dili mao'y ikapito nga mahimong ikawalo. Si President Marcos kinahanglan mulagiw gayod sa 1986, dili sa 1985 o dili usab sa 1987. Sukod kay kapatan lamang katuig ang tagal gikan sa 1946. Tapos madawat ang kagawasan, maingon nga sa kapatan ang kapatan lamang katuig ang tagal sa mga Israelitas. Sa kamingawan tapusa ang kagawasan gikan sa Ehipto, no? Ang plano sa Dios nga kinahanglan gayod adunay usa ka manulunda nga mopiyabo sa panaksan sa kapungot sa Dios sa ibabaw sa trono sa mapintas nga mananap. Tungod kay si Marcos man niini ang nahimong kahulugan sa mapintas nga mananap. Ang pari misaka sa Malacañang maoy manulunda nga miyabo sa panaksan busa daghang mga pari tapos sa pagsaka ni Cardinal Sin sa Malacañang. Ang sukod sa Dios gikan sa Hulyo 4, 1946 sa lain rausab niya nga hikay gawas niya atong hikay nga 40 years mao ang kapatan katuig na 10 og usa ka bulan. Kapatan katuig na 10 og usa ka bulan og 4 ka adlaw. Busa si Colonel Gringo Nasan nagaplano sa Hunyo 8, 1987. Gihimo lang siyang usa ka kasangkapan aron matuman ang maong sukod. Ang sukod sa iya ni Hunasan nga pagsukol ni pamunong Cory Aquino kutob lang sa ikaunom ang takna sa hapon sa Agosto 14, 1987. Nining adlaw sa dili pa matapos ang maong takna labihang kahayag ang dalan ni Hunasan ngadto sa kadaugan. Kung milusot si Hunasan sa Agosto 14, 1987, siya mahimong pangulo sa Pilipinas. Og ang tibuok nga nasod makaangkon sa hingpit nga kalinaw. Kay ang tanang Pilipino, lalaki ug babay, bata ug tigulang, pulos man mga sundalo, bisan batanon pa ang mga lalaki ug babay, makakaton ang tanan sa pagpadagan sa mga sakyanan nga igugubat. Makakaton sila sa paggamit sa hinigiban nga mubuto.
ang anaa sa bukid nga kaniadto supak sa pamunuan ni Marcos makighiusa naman ni Hunasan. Dagko ang suhol sa mga kawani kay wala naman ang tikas nga naa sa kagamahanan. Aniya ang hikay ngano nga ang tagal nga tuig mauman ang Hunyo 8, 1987 ngadto sa Agosto 14, 1987. So, mo kanino 1987 ang usa ka tuig ipuno sa 1986 mao nga mahimo nga 1987 sa ikawalo ka adlaw sa Hunyo. Nini adlaw si Hunasan nagapalipang na sa iyang hunahuna sa pagpakigsangka ni Cory Aquino. Gikan sa 40 ka tuig, 41 ka tuig, 8 ka bulan og 14 ka adlaw nga maoy usa ka taknas sa Dios diin ang napulo ka pangulo sa Pilipinas migahom idugang sa tuig 1946 ang tubag mao ang 1987 sa bulan sa Agosto sa adlaw nga ika napulo og upat busa ang plano ni Colonel Hunasan kutob lang niining adlaw. Kining timaan alang sa kagubot sa Pilipinas gihatag niining adlaw Hunyo 8, 1987. Gipasulat sa Dios ang mahitabo sa Pilipinas matud niya adunay sundalo nga musukol ni pamunong Cory Aquino sugod ining adlaw hangtod sa Agosto 14, 1987. Apan wala itugan ang ngalan sa sundalo, busa gisulat o gihulat lang hangtod matuman ang giasoy nga panghitabo diha gayud sa maong adlaw. So mao kadto ang sulat no nga gisulat ni Malhari Pilimon Remonanza ang bahin mahitungod kang Colonel Gringo Hunasan nga karon isang senador na siya. So sa dili pa kita mapadayon ato sang igreet no si atong igsoon si Ma'am Miguela Estalosa o ni Kuya Yuyong Estalosa. We are watching now here in Surigao City ni sila no si uban ni Kuya Yuyong Estalosa. So good evening po sa inyo diha sa inyong tanan diha sa Surigao City. Maghang salamat sa inyong pagsubaybay. So nganong ibanggit mo nato kini tungod kay usa ni sa mga prophecy nga ang nakaigo nini dinhi sa atong nasod sa Pilipinas no. Pilipinas ang nakaigo ani tungod kay mao kini usa sa mga prophecy nga haom gayod sa lihok sa Pilipinas. Dinhi magunin hitabo sa Pilipinas mo nang atong gisigutan aron nat kita matin-awan kung ang mga panghitabo ba haom dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Haom ba ang sambingay? Haom ba sa mga history? So, daghan kitang mga prophecy or mga topic na nagpamatuod nga ang maong nasod mo'y nakaigo nga mo'y gibutangan sa gingharian sa Dios. No, kay siya man ang nakaangkon o siya nakadaog sa panaglumba. Pilipinas mga igsoon natong taga-subaybay. Pilipinas ang nakadaog sa panaglumba sa daghang mga nasod diin mooy pagabutangan sa gingharian sa Dios. Mao kana aron kita masayod, kitang tanan masayod aning bahin sa tinaguan sa Dios o tinago sa Dios bahin ining gingharian. Kay ginatago sa Dios, itago magud ni. Mo nang ginahinay nato karon og ihayag nato hinahinay aron ang tanan katawhan masayod nga kini ding atong nasod nga Pilipinas mo day umaabot nga gingharian sa Dios no. Yan mo nga kinahanglan magmalipayon ang tanan mga Pilipino, magpasalamat kita sa atong Dios nga kanadeng gingharian dinhi sa Pilipinas magasugod. Pilipinas ang gingharian sa Dios pero apil ang tibok kalibutan, apil ka na ang tibok kalibutan. Kay gingharian man, unang gingharian man sa Diyos, unang tibok kalibutan.
dinhi lang magasukad sa atong nasod sa Pilipinas, no? Aron kita masayod nga kining Pilipinas mo kini umaabot nga gingharian sa Dios. So daghan kaayo tag mga pagpalig-on nga siya mo'y magatug-an nga kining nasod mo'y magatudlo ang sambingay siya magatug-an kung unsang nasura ang nakaigo sa maong panagna. Kay mga panagna na propesiya, unya nagkahinahinay katuman. Daghan ang nangatuman nga himo nang kuan karon na usa na sa history, no? History na. History na lang na siya karon kay nahitabo naman. Mao nga atong balik-balikon kana mga propesiya. Ato pong balikon pag abot sa aning mga masunod nga adlaw kanang kingdom of God o gingharian sa Dios. Aron jud maklaro sa daghang mga tao bahin sa gingharian. No? Maklaro jud nato kining gingharian sa Dios. I-compare nato didto sa laing mga nasod, sa ubang mga nasod kung mayroon doon na ba sila kaparehas sa Pilipinas nga kanang sambingay sa balang kasulatan nagatudlo lamang na siya, nagatudlo pinaagi lang sambingay, no? Gitago nga sa sambingay pero nagatugan na siya kung mahuban na to mahatagan yung sakto nga kahulugan ang maong sambingay siya day mo gatugan sa mga butang tinago o ipahaom diha sa mga kasaysayan sa nasod. Ipahaom siya para compare sambingay o sa balaang kasulatan o kanang referensya. So diha nato matugkad nga kay kung sige lagbasa Biblia dili niyo masabot kung unsay kahulugan ni adto kay mga sambingay nga lawom nga sambingay kana mga igsoon mao nga kinahanglan nga ipahaom diha sa mga lihok sa nasod, no? Lihok sa nasod aron kita masayod nga kini diayeng Pilipinas siya day nakaigo o nakadaog sa mga naglumba nga mga nasod. Kaya nagpalumba man ang Dios kung kinsang nasod mo oy mutubag diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan. So kini nakasulat po sa balaang kasulatan bahin ni ining pag sukol sa kagamahanan ni Corazon Aquino ni Colonel Gringo Honasan ni adtong panahon sa 1987 may plano din sa Diyos yan, plano sa Diyos. Plano kato sa Diyos aron mahitabo pod ang nakasulat sa balaang kasulatan kay sa panahon dito sa Israel si Atalia dunay po'y misukol nga sundalo pod misukol unang repetition man sa history, no? Repetition sa history mo nga nahitabo kaya lang nag-change na ng mga panahon o mga lugar, pangalan nag-change na kaya dito man ito nahitabo sa Israel ni atong panahon nahitabo man to dito nya kay ato mang ipamatud-an nga kining Pilipinas mo kini ang bag-ong Israel dinhi pod ang bag-ong Jerusalem mo nga kinahanglan mo repeat ang history dito sa Israel haom dito sa Israel pod nga history ba kaparehas na lang diha sa nahitabo sa ang Israel na bahagi usab og napulo og duha ka region a probinsya niadtong panahon. Unya nahimong 13 kay kato si Father Manasseh gibahinan man sa kang Jose mo na nahimong 13. Kang Jose duha man anak ni Jose si Ephraim ug si Manasseh. Mo na nga naduha ang iyahang probinsya nahati nahimong 13. So sa Pilipinas usab nahitabo pod nga 12 ka region unya ang region 1 kay mo man tuy kang Jose nahati pod dito ni Father Balwig ang usa ka bahin, no?
Mao nga haom siya, haangkop siya sa mga panghitabo dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Usa ka to sa mga kaligunan. Kaparehas po na ng 430 years nga pagkaulipon sa Pilipinas. Mao kanay ni-repeat ang history kay nahitabo kana kaniadto sa mga Israelitas yung banay ni Jacob na ulipon kadto og 430 years. Mao kana mga igsoon naton taga-subaybay. Mao nga ni-repeat ang history. Daghan mga repetition sa history. Mo na nga makaigo jud ang nasod sa Pilipinas. Unya kadtong mga mga pangulo sa nasod na sulat sa balaang kasulatan pod. Mo tong gibanggit ato to naging mga adlaw nga ang Pilipinas adunay 20 ka mga pangulo o presidente. Kay ilang gihati ka ng 100 years katong century hins ba dentro disin Pilipinas dentro disin anyos 100 years man amo toy gi duha 40-60 no? 40 years unang pulo 60 years ikaduhang na pulo. So prophecy pa ng uban ana ang uban na hitabo na history na siya apan yung umaabot nga 5 after President Duterte mo na siya prophecy, no? Prophecy pa kay wala pa may 2022, no? So mo na yung ingon nga nag-anam og kahitabo. Ang uban wala pa prophecy, nagpabilin nga prophecy pa karon kay wala pa man tong 5 nga maoy musunod kay 20 man ni ka presidente tanan gikan kang Quezon hangtod kang ila Aguinaldo Laurel Usmeña hangtod karon ni Gringo na ani ni Juan Duterte ika 15 siya, no? Yung ba 16, okay? Apil man to si Cory ihap. Si Cory nanunga-tunga to siya mura to siya ga ulang ba. Pader siya dito para maisip ang unang napulo, maisip ang ikaduhang napulo. Mo magani nga babae ang naging presidente aron mahati ang unang napulo. Mo kana. Pero kung inyo pong dalon sa eleksyon formal non-prel daog si Cory. Pero sa kumilik pilde si Cory. Diba? Pilde sa eleksyon nila ni Marcos o ni Cory. Pero tungod sa people's power sa revolution mo to'y nahitabo nga nakalingkod si Corazon Aquino tungod kay milagyo naman si Pamunong Marcos. Mo to'y pagsaka diha nakasulod sa Biblia asa atong gibasa mo to'y pagsaka ni Cardinal Sin sa Malacañang siya tong pari nga misaka sa Malacañang nga pakanaugon si Presidente Marcos kay aron dili mubaha ang dugo sa EDSA. Mo man to kay gusto gud ni Marcos nga kanang kasamok wala mga matay ito kay ang kontrolado man ni Marcos ang presidente ang mga military kontrolado man ni tanan mo na nga tungod kay Diyos man ang nagsugo kay Marcos Diyos pod ang nagbutang siya pagkapangulo Diyos pod gihapon ang nag-alis siya kay na may sukod ang sukod ni Marcos kutod raman sa 1986 mo kinahanglan mo pahawa siya kay Diyos may gahatag og sukod nga panahon nga diha siya kutob mo kana mga igsoon natong taga-subaybay Diyos pod ang nagpalagyo ni Marcos gisugo lang to si Cardinal Sin sa Ginoo aron matuman ang 41 years 8 months and 14 days kay wala mo lagyo si Marcos mulingkod man gihapon siya nga daog man siya sa kumilik pildi siya sa non-prel kay si Cory may daog nan kay masayop man dayon kay mahimo naman dayon nga kuan sobra na sa 41 years 8 months and 14 days sobra na ba mo na nga dito ra siya kutob kay aron dili masayop kanang lingkuran sa napulo ka mga hari kadtong nakasulat sa pinadayag 17:12 no dito kutob
Mo kana mga igsoon natong taga subaybay, no? Ingon ana nato pag saliksik, usisa, no? Usisahin natin, saliksikin natin kung gaano katotoo tong aral ng Kingdom of God. Tinuod ba? No, tinuod ba nga sibo sa mga ang mga lihok sa nasod sibo ba diha sa prophecy sa sambingay sa balaang kasulatan? Nadaghan naman na katumanan nga nahitabo nga angkop o sibo sa Pilipinas. O nga dili jud tama ulaw masayop ang istorya nga kining Pilipinas mo jud siya umaabot nga Kingdom of God, no? Mo kini mga igsoon natong taga subaybay. Kanang Kingdom of God ay ito ang kaharian ng Diyos. Dito magmumula sa ating bansa sa Pilipinas. Yun mga igsoon natong taga subaybay. No? So marami pa tayong mga topic sa sunod ng mga panahon. Sa sunod, ibibigay naman natin yung mga ibang topic para malaman natin lahat tungkol sa kaharian ng Diyos. Pwede na natin ibalik natin yung kaharian ng Diyos. Ibalik natin para maunawaan ng maraming tao. Kay hindi man lang tayo ang nakikinig, mayroon pa namang mga iba na bago lang din nakikinig. So hindi pa nila masyado maunawaan lahat, no? Isa, pangalawa, tatlong bisis o pangatlo, pang-apat lang bisis makikinig. Unti-unti lang maunawaan kung ano ang kahalagahan sa aral ng Kingdom of God, na bakit mayroon mga numero, kompetisyon. So dahil base yan sa mga prophecy. Angkop natin sa mga prophecy. Paano natin malaman kung wala tayong competition? Manang gamit yung taong mathematics para lalabas yung mga taon kung kailan yon mangyayari. Ganun ang aral ng Kingdom of God. Hindi puro lang basa ng basa sa Biblia. Pagalingan ng pagbasa, pagalingan ng mga pagbigay ng kahulugan. Pero lihis naman yung ibang kahulugan, hindi naman tukma, no? Angkop. Hindi naman talagang 100% na yun ang tamang kahulugan diha sa mga sambingay sa balaang kasulatan. Mao kana mga igsoon natong tagsubaybay. Mga kinahanglan ato yung subaybayan kanunay ang ating programa sa Kingdom of God. Aron nato masayra sa ginagmay natong pagpaminaw, sa ginagmay natong makakuha kita ginagmay nga mga aral sa kadugayan natong tigom-tigom sa ginagmay nato nang nakuha. Dako na kaya na pag-abot sa panahon. Muna makatabang na yung tao, share sa mga tao. Ato pong i-share din sa mga tao nga mo kini aral sa Kingdom of God na hindi pala doon sa kalawakan yung kaharian. Hindi pala doon sa sabi nilang paradise heaven. Hindi. Kasi base sa Biblia may nakasulat sa Biblia. Kaya ang Biblia naman ginawa o sinulat yan, ginawa para sa daigdig. Hindi doon para sa paradise heaven, no? Kaya yung laman ng banal na aklat ay dito magaganap o mangyayari sa daigdig. Lalo na sa kaharian ng Diyos, particular sa Pilipinas, no? Dito sa Pilipinas kan yan mag-umpisa ang kaharian ng Diyos. Kaya maraming nakasulat sa banal na aklat na mga parabola o talinghaga na angkop sa ating bansa. Angkop talaga ang mga galaw. Kasi yung mga referensya, yung mga galaw sa bansa, kung angkop siya, no? So mayroon tayong nanonood from Dasmariñas, Cavite, si Marcelo
Kiban, no? Kiban. So, good evening sa imo diha, sir. Diha sa Dasmariñas, Cavite, ug sa imong kinatibuk-ang sa pamilya. Mayong gabi o magandang gabi o maraming salamat sa inyo diyan sa Dasmariñas City, Cavite. So, yun ang ating binabanggit dahil yun naman talaga ang totoo na yung kaharian ng Diyos ay hindi naman ibig sabihin na doon yan mangyayari sa third heaven o kan sinasabi nila na paradise heaven. Dito yan sa daigdig. Dahil ang kaharian ng Diyos ay mga tao yan. At saka maghahari ang Diyos. Diyos ang maghahari. Hindi ibig sabihin na dalhin tayo doon sa kalawakan, doon maghahari ang Diyos. Wala naman tayong proof diyan kung paano tayo makarating doon. So, mahirap paniwalaan, no? Mahirap paniwalaan na doon mangyayari. Hanggang salita lang tayo na doon mangyayari yung kaharian ng Diyos. Hanggang salita lang tayo doon. Pero kung saliksikin yung maigi, unawain yung nakasulat sa banal na aklat at sabihin ninyo, ay, dito pala ito mangyayari sa daigdig, particular sa Pilipinas, dito pala magmumula, dito mag-umpisa ang kaharian ng Diyos. Yun, no? Ganon ang mga taga-subaybay natin. So, sa ngayon, medyo mahaba-haba naman din ang natin. Marami pa naman tayong mga panahon na ating isasalaysay, isa-isa. O mayroon pang mga po natin mga kapatid yan sa Lancaster, Cavite, no? Imus, Cavite. Yes, King Guerrero watching here. So salamat sa inyong tanan diha, nagasubaybay sa Imus, diya sa Salituran 3 Dasmariñas, Cavite. Dito sa South Garden, no? South Garden, may kapatid tayo dyan, si Danny Ligutom. Doon po sa GR Tria, sa Tahanan Homes, sila si Jilin Nanding Ralios, Ligutom. Sila si Junior o Ligutom, sila pa uban sa pamilya. Sila si Tita, uban sa pamilya, Ligutom. Naghambat ang mga kasamahan dyan sa Tahanan Homes, no? General Trias. O gihapon sa Imus ito, sa Kuikson, si Dudong Ligutom, ban sa iyong pamilya. May gabi yung tanan, daghang salamat sa iyong pagsubaybay, no? King Guerrero replying to King Guerrero. Okay, salamat hari. Okay. So, yun ang mga aral ng kaharian ng Diyos para maunawaan ng maraming tao, no? Sa unti-unti natin pakikinig, unti-unti namin ibibigay sa inyo para hindi naman tayo mabigla, no? Hindi tayo mabigla. Kasi magugulat din kayo na bigla-bigla, pero talagang sinabi na namin lahat ng katotohanan. Lahat ng tinago sa banal na aklat. Lahat ng hinayag ni Malharing Pilimon Riambulansa, amin rin hinahayag o pinaliwanag dito sa Himpapawid, kahit si radio noong nag-program kami sa radio. Wala kaming iniwan na katotohanan na hindi namin sinabi sa mga tao, lalo na sa mga nagasubaybay parati, no? So, ulitin ko, sa gabing ito, samantala tayong na magpaalam para paano man na tayo, no? Hindi naman tayo magsawa sa kapanonood dahil kung sobrang haba ang mga tao, medyo magsawa rin sa kapanonood, no? So marami pa naman tayong mga panahon nga ating ipatuloy ang mga programa sa Kingdom of God, no? Ako samantala magpaalam sa gabing ito. So ulitin ko, maraming salamat sa lahat ng taga-subaybay, sa lahat ng mga nakikinig sa iba-ibang panig ng Pilipinas, sa ibang bansa, no? Marami din nanonood doon, kahit dyan sa Taiwan, si Nian Francisco Liu, so nanonood siya, no?
Manonood din sila, uban sa iyang pamilya. So, ulitin ko, maraming salamat, no, sa lahat ng nagasubaybay sa ating programa sa Kingdom of God, no. Salamat din sa inyo. Babalik din tayo sa sunod ng mga panahon dahil araw-araw naman to halos tayo mag-live, no. Ang live natin pala sa Facebook halos araw-araw to. Mayroon din tayong YouTube channel. So, King Jerome Jesus Piligutom, yun ang YouTube channel natin. Na doon din mapapanood at mapakinggan ninyo ang ating programa sa Kingdom of God, no. Siguro sa sunod na mga ilang linggo pa darating, mayroon din tayo mag-live din tayo dito sa Davao na ang program natin sa Radio Cebu or Bohol. Parang ganun ang pagkakaalam ko. So, parang ano pa naman ata Region 6 pa ang nagpro-program ng last Sunday, no? Kung di ko nagkakamali, last Sunday through cellphone, no? So, nag-program, parang dyan lang sa Reserve Shrine, Talisay, Dapitan City. Doon ang radio sa Bohol at saka Cebu. Pwede din sabay natin live niyan. Live niyo mapapanood at makipapakinggan ninyo. Ito may mga radio na marinig din mga sa lugar na yan. Hindi ko lang matandaan kung anong radio yun sa Bohol o sa Cebu, DYSS, no? GMA radio na sa GMA, yung DYSS Cebu. Sa tuwing Sunday yan. Sunday from 8 p.m. Sunday. No? Sunday yan. Kaya bago ko makalimutan, pinalaala ko lang na tuloy-tuloy pa rin ang programa natin doon sa Radio Cebu, DYSS. Yung sa Bohol din, mga kasamahan natin doon sa Kingdom God, mga leaders doon sa Bohol, mayroon din silang programa doon. Parang binibigay din minsan nila yung time para makapag-salita, makapag-live yung mga kapatid natin sa bawat region, mga regional leaders, mga regional coordinators sa ating deuterium, no. Binabanggit ko rin bago ko makalimutan pala, bago tayo magpaalam, yung ating tungkol sa Royal Alpha Omega Ren Trading Corporation o Philippine Deuterium Development and Management Corporation, patuloy pa rin ang listing natin, no. Pag hindi lang tayo muna mag dikit-dikit doon sa mga mayroong mga orientation or ano ba dyan, mga listing, dahil ipinagbawal pa yung walang distancing, no. Pwede man magtipon-tipon sa pagkakalam ko, pinayagan ata, pero limited hanggang lang ata, 25% lang ata. Kasi may social distancing Parang ganon ang pagkakalam ko. Compare sa parang 50, so kalahati lang halos doon, no? Halos kalahati lang. Ganon yun ang So, yung deuterium natin, patuloy pa yung programa na yan. Kaya lang, hindi pa tayo nakapag-orientation sa panahon ito after napaloob tayo sa ECQ hanggang sa GCQ, new normal na halos ang iba lugar. Hindi na tayo pa nakapag-orientation dahil susundin natin yung mga protocols, no? Talagang iwas din tayo para hindi mangyari yung magkakahawaan yung mga tao na nandyan sa naka-attend sa orientation, no? Kasi pinagbawal masyado. Hindi naman ganun kahigpit, pero tayo lang muna ang iiwas. Marami na nagtatawag, text, gusto na magpa-orientation, yung iba nga hindi pa nakapagpakinig sa orientation. So, dyan lang muna tayo, no? Ulitin ko sa lahat, magandang gabi sa inyo lahat, lalo na sa atong mahal-haring Pilimon Undok Riamburansa, sa buong pamilya niya, sa Diha Reserve Shrine, Talisay, Dapitan City, sila Prince Rocky Riamburansa, sila Aring Adolfo Riamburansa, sa tanan niyang mga igsuon diha sa Reserve Shrine, Talisay, Dapitan City, sa tanan natong kaubanan sa Kingdom of God, sa tanan na minaw, usbon ko may gabi kining tanan, daghang salamat sa iyong pagpaminaw, kini ang iyong ubos nga igsuon.
si Haring Jerome Jesus Piligutom nagamula o nagasukad sa Davao City. May gabi sa kaninyong tanan og mabuhay ang Kingdom of God. Huwag damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikatin ang iyong araw at ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at may maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalaw. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso